masasabi niyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted? Against the life of the Vice President, sir? Yes, Vice President. Kasi siyempre, pag nag-imbestiga doon sa Presidente, dapat imbestigan mo rin yung threat against the Vice President para patas. Yes po. Precisely, the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigahan din ho namin yung alleged threat against sa life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. Unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor. Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sabina ninyo na pinadala sa kanya? Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, 2 beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya makaka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to. Yeah. Sorry to cut you off. Napakinggan na natin yan para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at saka ng representative ni BP Sara? I think it's Attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating Director Jaime B. Santiago. What was discussed during that meeting between Attorney, ano pangalan ulit? Lawrence Lim po. Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President. Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So, hopefully confident ang Vice Presidente na iimbestigahan nyo rin yung issue na yon. So, 6 years ago. Pero hindi nyo ba 6 years, 6 months. Okay. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months. Alright. So, if I'm not sinabi mistaken nung representative ni VP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President. Yun po yung nasa letter. Okay, inusisan nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya? Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG, Okay. and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam. Last na lamang, Mr. Witness. Kasi sabi mo, ulitin ko doon sa 6 months ago naka-receive ng threat against her life ang BP. Sabi mo kanina, If I may, sabi Your ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect? For that? Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor. So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President? I cannot... Based on your investigation, based on your experience. Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung Presidente, First Lady at former Speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito? Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inissuean namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente? Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba to o hindi.
Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman ho natin Opo. ito lahat. Ang tanong ko, tinuloy nyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa kay Attorney Jeremy Lutok, no, yung witness na, or pangalawang witness na presenta ng prosecution team. At dito nga po ay direkta ang tinanong po siya ni Senator Raffy Tulfo kung inimbestigahan rin po ba nila yung threat no, laban dito kay VP Sara Duterte. At sinagot dito ni Attorney Lutok mga kababayan, itong NBI Regional Director no, na ngayon ay nasa BARM, ay sinabi niyang hindi daw niya masabi mga kababayan dahil wala na po siyang valid information na talagang may threat talaga dito si VP Sara. Although sinabi niya dito na meron daw threat no 6 months ago or 5 months ago yata mga kababayan, or 5 to 6 months ago na merong threat nga kay VP Sara, pero hindi po nila inimbestigahan at kaya nga po nila pinapatawag daw itong si VP Sara doon sa NBI at para daw maimbestigahan rin po itong threat no dito kay VP Sara, pero eventually hindi po si VP Sara nag-appear, yung kanyang abogado lang ang kanyang pinapupunta at hindi naman din po siya daw yung kausap ng abogado mga kababayan. It was then the director of the NBI no, si retired Judge Santiago mga kababayan. Pero para sa aking personal na opinion no, parang wala akong nabalitaan na balita no sa mainstream media or press conference dito ng NBI no patungkol dito na nag-imbestiga sila sa threat laban kay VP Sara. So yung iniimbestigahan lang nila itong threat lang laban kay PBBM, kay First Lady Liza Arata Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. At eventually ay may recommendation no dito sa DOJ na kasuhan si VP Sara ata ng grave threats, ng inciting to sedation. So mga gano'n, no? Kaya napailing na lang itong si Senator Raffy Tulfo dito mga kababayan no, sa sagot ni Attorney Jeremy Lutok no, yung pangalawang witness na presenta ng prosecution mga kababayan. Samantalang si Senator Bam Aquino naman ay tinanong din itong pangalawang witness ng prosecution, si Attorney Jeremy Lutok, na kung talaga bang hanap nila or kung nahanap nila no at nakilala na imbestigahan nila or na-establish ba nila itong hitman di umano no, itong kinausap di umano ni VP Sara na kapag siya ay namatay ay inutusan niya na para patayin itong si PBBM, si First Lady Liza Arata Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez. At sinabi dito ni Attorney Lutok na hindi po nila nahanap at hindi nila na-establish no itong alleged na kinontrata or kinausap di umano ni VP Sara mga kababayan. So dito ay sa aking opinion ay itong sinasabi ni VP Sara na may kinausap siya ay pwedeng no or posibleng bunga lamang ng kanyang galit dahil doon sa mga circumstances na panggigipit sa kanya, sa kanyang staff, na dito nga si Attorney Zulaika Lopez ay sinight in contempt no ng Quadcom at may balak pa silang ikulong no sa correctional no sa Women's Correctional dito sa Mandaluyong. Kaya talagang nanggalaiti dito si VP Sara sa galit no dahil nga po dito sa kanilang ginagawa laban sa OVP, sa mga staff at kay VP Sara mismo no. So para sa akin posibleng dala lamang ng emosyon no, matinding galit ni VP Sara kung kaya't nasabi niya yung mga bagay na iyon no mga kababayan. So bunga ng galit at talagang pwedeng masabi mo yan no sa bilang tao, bilang galit na galit ka dahil sa nangyari, dahil sa ginawa sa iyo, ay pwedeng mangyari yun mga kababayan no, na bunga ng galit nga lang no at posibleng expression lang ni VP Sara nasabi niya yung mga iyon. Pero dito sa threat nga ni VP Sara ay sana maimbestigahan nila at may patawag rin dito no si former NBI Director
retired Judge Jaime Santiago na siyang kausap daw po ng abogado ni VP Sara nung panahon na iyon, kasi hindi daw po si VP Sara yung pumunta nga doon sa kanilang pagpatawag no, ng NBI. So siguro pwedeng makapagbigay ng statement no itong si dating NBI Director Santiago dito patungkol dito sa threat laban kay VP Sara Duterte naman, mga kababayan, para fair naman no, imbestigahan rin nila yung threat sa Vice President at maging yung nagawang threat din ni VP Sara patungkol dito kay PBBM, sa kanyang asawa at kay former House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So we are looking forward dito, mga kababayan, no, na ipatawag rin itong dating NBI Director na si retired Judge Santiago para magbigay linaw rin po dito no kung ano man yung threat na sinasabi dito ni Attorney Lutok na 6 months ago no, na may threat nga laban kay VP Sara, para malaman din ng mga Pilipino no kung saan nanggaling yung galit ni VP Sara, saan yung galing yung kanyang mga sinasabing mga salita rin no laban dito kay presidente at sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan, mga kababayan. At napansin ko lang kanina na yung video clip no na pinalabas ng prosecution ay parang pinutol agad, mga kababayan, nung sinabi ni VP Sara na nung nagkatabi sila ni Martin Romualdez sa eroplano na nagreklamo si Martin Romualdez na wala daw pong pera, parang hindi daw po yata sila binigyan ng budget no ni BBM noon nung kampanya. Kaya sabi ni VP Sara na kung makuha niya yung mga or kung may mga magbigay ng mga donation para kay VP Sara sa kanyang pagtakbo, ay ibibigay niya lahat kay Martin Romualdez. Dagdag pa ni VP Sara doon sa kanyang statement na hindi niya akalain na akala niya babawiin ni Martin Romualdez doon sa kanyang negosyo yung gastos, at hindi inakala ni VP Sara or hindi akalain ni VP Sara na ibang paraan pala babawiin ni Martin Romualdez yung kanyang mga gastos sa eleksyon ng 2022. At kaya hanggang ngayon, mga kababayan, ito na po yung nangyari sa Pilipinas ngayon no, itong ating panawagan na accountability pa rin no, itong nangyayaring corruption sa flood control ay pwedeng ikonekta natin ito, mga kababayan, doon sa mga sinasabi ni VP Sara doon sa kanilang pagkatabi ni Martin Romualdez sa eroplano habang papunta ata sila dito sa campaign, mga kababayan. So ngayon, ito na po yung malinaw na nangyari no, itong malawakang korupsyon, mga kababayan. So pwedeng konektado ito dito sa mga nakawa no sa flood control corruption, at alam naman po natin na talagang panawagan natin makulong itong mga big fish talaga, at itong si Martin Romualdez na hanggang ngayon ay hindi pa talaga maipapakulong or ipapaaresto no ng ombudsman no, hanggang press conference lang si Ombudsman Remulla lang, mga kababayan no. So although di-deny po yan ni Martin Romualdez, pero sabi kasi ay hinog na yung kaso, mga kababayan, pero tapos na yung Mayo. Sinabi po yan ni Ombudsman Remulla nung Mayo pa, sasabay daw sa tag-init, tapos na ang Mayo, naging Hunyo, tapos na ang Hunyo, naging Hulyo, matatapos na rin po yung Hulyo, mga kababayan, mag-Agosto na rin, wala pa rin yung kaso laban dito kay Martin Romualdez, mga kababayan. So ang tanong, bakit hanggang ngayon ay pabitin pa rin no itong ombudsman na sinasabi niyang may mga kaso na i-file dito noong summertime pa nga, nung Mayo pa, mga kababayan, hanggang ngayon wala pa. So bakit Ombudsman Remulla no? Bakit, anong nangyari? Bakit pagdating dito kay Marcolita at kay Mike Defensor, ang bilis-bilis ninyong mag-file ng kaso, tapos kina Lunisan ay meron agad warrant of arrest, mga kababayan. So sana ay ganun din sanang gawin no para doon sa mga involved dito sa mga flood control. Kay Saldico, yung kaso ay inarchive na sa Ligang Bayan dahil hindi nila mapapauwi no, or hindi nila magawa ng paraan ng otoridad no na mapauwi itong sa Saldico at mapanagot dito sa mga flood control corruption na ito, itong mga insertion na ito. Samantalang sasabi dati ng ombudsman na dating DOJ secretary na marami daw ang paraan no para mapauwi sa Saldico. So kayo lang ang humusga, mga kababayan no, kayo na lang pong bahalang mag-analyze sa mga bagay-bagay, sa mga or base sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Anong ginagawa ng mga otoridad dito para panagutin itong mga involved sa corruption. Yun naman talaga yung ating hiling talaga no, na mabawi yung mga pinagnanakaw nila, at itong accountability or itong pananagutan no, na dapat makulong rin sila. So ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.